bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abayahawa. Hello sa ating lahat. Mapagpalang araw, hapon ng gabi sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga tagapakinig sa atin at mga sumusubaybay sa ating channel. Samahan niyo po kaming muli sa pagtalakay sa aklat ng Deuteronomy. So ngayon magsisimulan na po natin ang pagtalakay sa aklat ng Deuteronomy. Okay, kapatid? Ang Deuteronomy, okay, Devarim o ang mga paalam na salita ni Moses, yung kanyang mga huling habilin. So, Kabanata 1, ang utos na umalis sa Horeb. Ito ang mga salitang sinabi ni Moses sa lahat ng mga Israelita sa ilang, sa silangan ng Ilog Jordan, sa Araba, sa tapat ng Suf, sa pagitan ng Paran at Tofel, Laban, Haserot at Dizahab. 11 araw ang paglalakbay mula sa Horeb patungong Kadesh Barnea sa daang patungo sa Mount Seir, yung pa norte. Sa ika-40 taon, sa unang araw ng ika-11 buwan, ipinahayag ni Moses sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ni Yahweh sa kanya para sa kanila. So na 40 taon na ang lumipas ng paglabas nila ng Egypt. So yung mga 20 years old above nung lumabas sila ay lahat ay nangamatay na. So ang mga dito, mga adult, yung mga bata na 20 years pababa noong 40 years ago. So sobrang dami na nila sa panahong ito. So ipapahayag ni Moses dito yung mga inuutos ng Alhayam sa kanila. Ito ay matapos niyang talunin si Sihon na hari ng mga Amorite na naghahari sa Heshbon at sa Edrei at kanyang tinalo si Haring Og ng Bashan na naghahari sa Ashtaroth. Yung higante, Sa silangan ng Ilog Jordan, sa teritoryo ng Moab, sinimulan ni Moses na ipaliwanag ang kautusang ito na sinabi sa amin ni Yahweh, ang ating Alahayam sa Horeb. Matagal na kayong nananatili sa bundok na ito. Mag-empake na kayo ng kampo at magtungo sa kabundukan ng mga Amorite. Pumunta kayo sa lahat ng kalapit na mga tao sa Araba, sa mga bundok, sa kanlurang mga paanan ng bundok, sa Negev at sa kahabaan ng baybayin, hanggang sa lupain ng mga Canaanite at sa Lebanon, hanggang sa malaking ilog, ang Euphrates. Tingnan ninyo, ibinigay ko na sa inyo ang lupain na ito. Pumasok kayo at angkinin ang lupain na ipinangako ni Yahweh na ibibigay niya sa inyong at sa kanilang mga inapo ni Yahweh kay Abraham, Isaac at Jacob. Ang paghirang ng mga pinuno. Noong panahong iyon, sinabi ko sa inyo, so si Moses ang nagsasalita dito parang pinapaalala niya yung mga ginawa niya. Sinabi ko sa inyo, masyado kayong mabigat na pasanin para sa akin, Alahayam. Kaya't ngayon ay kasing dami na kayo ng mga bituin sa langit. Nawa ay palaguin kayo ni Yahweh, ang Alahayam ng inyong mga ninuno, ng 1,000 beses at pagpalain kayo ayon sa kanyang pangako. Ngunit paano ko madadala ang inyong mga problema, pasanin at mga away ng mag-isa? Pumili kayo ng mga matuwid, ito yung mga requirement nyo, matuwid, marunong, may unawa at iginagalang ng mga lalaki mula sa bawat tribo, at sila ay aking itatalaga sa inyo. Ito talaga yung katuwiran, matuwid,
at iginagalang. Sumagot kayo sa akin, mabuti ang iyong mungkahi. Kaya't kinuha ko ang mga pinuno ng inyong mga tribo, mga marunong, iginagalang at matuwid na lalaki, at itinalaga ko sila upang mamahala sa inyo bilang mga pinuno ng mga tribo sa libo-libo, daan-daan, 50 at 10. So doon pala may ano na sila, hierarchy, ano? At inutusan ko ang inyong mga hukom noong panahong iyon. So iba pa yung mga hukom sa mga pinuno, no? Dinggin ninyo ang mga away ng inyong mga tao at humatol ng patas. Maging ito man ay sa pagitan ng dalawang Israelita o ng isang Israelita at isang dayuhang naninirahan kasama ninyo. Huwag kayong magtatangi sa paghatol. Dinggin ninyo ang maliit at malaki ng pantay-pantay. Huwag kayong matakot kanino man, sapagkat ang paghatol ay sa alhayam. So ano, inaalaw tayong humatol, pero huwag kayong matatakot kasi ang alahayam ang humatol, ginamit lang yung yung tao diyan. Kaya pag binago nila na bribe sila or natakot sila kaya pinaboran niya yung mas powerful, ay yung yung hukom ay mananagot din, di ba? Dalhin ninyo sa akin ang anumang kasyong mahirap para sa inyo, at ako ang bahalang duminig nito. At noong panahong iyon, sinabi ko sa inyo ang lahat ng dapat ninyong gawin. Ang pagpapadala ng mga espiya. Pagkatapos, ayon sa iniutos sa amin ni Yahweh, ang ating alahayam, umalis kami sa Horeb at nagtungo sa kabundukan ng mga Amorite sa pamamagitan ng malawak at nakatatakot na ilang na inyong nakita, at nakarating tayo sa Kadesh Barnea. Sinabi ko sa inyo, narating na ninyo ang kabundukan ng mga Amorite na ibinibigay sa atin ni Yahweh, ang ating alahayam. Tingnan ninyo, ibinigay na ni Yahweh na ating alahayam sa inyo ang lupain. Umakyat kayo at angkinin ito ayon sa sinabi ni Yahweh, ang alahayam ng ating mga ninuno. Huwag kayong matakot, huwag kayong panghinaan ng loob. Pagkatapos, actually yung mga sinasabi ni Moses dito, applicable sa ating present day, ano? Huwag kayong matakot, huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi alam mo, marami pa tayong bundok na pupuntahan or aakyatin, no? Pagkatapos, lumapit kayong lahat sa akin at sinabi, magpadala tayo ng mga lalaki upang tiktikan ang lupain para sa atin at magbalik ng ulat tungkol sa ruta na dapat nating tahakin at sa mga bayan na ating mararating. Ang ideya ay tila mabuti sa akin, kaya't pumili ako ng 12 sa inyo, isang lalaki mula sa bawat tribo. Umalis sila at nagtungo sa kabundukan, dumating sa lambak ng Eshkol at ginalugan ito. Dala-dala nila ang ilang bunga ng lupain at ibinaba nila ito sa atin at iniulat. Isang mabuting lupain ang ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating alahayam. Pag may mga reaction po or komentaryo, pwede lang pong batin. Pagrebelde laban kay Yahweh. Ngunit ayaw ninyong umakyat. Kayo ay nagrebelde laban sa utos ni Yahweh, ang ating alahayam. Nagreklamo kayo sa inyong mga tolda at sinabi, kinamumuhian tayo ni Yahweh, kaya't inilabas niya tayo sa Egypt upang ibigay tayo sa mga kamay ng mga Amorite at tayo ay lipulin. Saan tayo pupunta? Pinangamba tayo ng ating mga kapatid. Sinabi nila, ang mga tao doon ay mas malakas at mas matangkad kaysa sa atin. Malalaki ang mga lungsod na may mga pader na ang taas ay hanggang langit. Nakita rin natin ang mga Anakite doon. Anakite, mga mga Nephilim, kaya malalaki din, mahigante rin to. Pagkatapos, sinabi ko sa inyo, huwag kayong matakot, huwag kayong mangambas sa kanila. Si Yahweh ang ating alahayam na nauuna sa inyo ay lalaban para sa inyo tulad ng kanyang ginawa sa Egypt sa harap ninyo at kung paano niya kayo ginabayan sa ilang. Doon nakita ninyo kung paano kayo dinala ni Yahweh, ang ating alahayam, tulad ng pagdadala ng isang ama sa kanyang anak sa buong daan na inyong tinahak hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito.
Sa kabila nito, hindi kayo nagtiwala kay Yahweh, ang ating alahayam, na nauuna sa atin sa ating paglalakbay, sa apoy sa gabi at sa ulap sa araw, upang maghanap ng mga lugar para sa inyong kampuhan at upang ipakita sa atin ang daan na dapat nating tahakin. Nang marinig ni Yahweh ang inyong sinabi, siya ay nagalit at sumumpa ng matindi. Walang sino man sa masamang henerasyong ito ang makakakita ng mabuting lupain na aking ipinangakong ibibigay sa inyong mga ninuno, maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh. Makikita niya ito at ibibigay ko sa kanya at sa kanyang mga inapo ang lupain na kanyang matapakan dahil siya ay sumunod kay Yahweh ng buong puso. So yung pagsunod pala kay Yahweh ng buong puso ay ay umaabot ang pagpapala sa mga inapo, ano? Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang mga inapo ang lupain na kanyang matapakan dahil siya ay sumunod kay Yahweh ng buong puso. Diba? Dahil sa inyo, nagalit din si Yahweh sa akin at sinabi, hindi ka rin makakapasok doon. Ngunit ang inyong, sinabi daw ni Yahweh kay Moses, ngunit ang iyong katulong, si Joshua na anak ni Nun, ay papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mamumuno sa mga Israelita upang manahin ito. So palalakasin ni Moses ang loob ni Joshua. Siguro meron pang psychological ibig sabihin, ituturo siya sa alhayam. Lagi mo kasama ang aba, yan. Bakit daw po At hindi ang maliliit na makakapasok? bata, Bakit daw po hindi makakapasok si Moises doon? kasi nga, dapat, yung nagreklamo yung mga Israelita at wala daw silang tubig. Ngayon, inutusan siya ng aba na kausapin mo yung bato at magpaagos ng tubig. Ang ginawa ang Strike pagkaintindi niya. ni Moses, gamitin mo yung strike kasi gamitin mo yung tungkod na pinanghampas mo sa tubig. So siguro maaring galit na rin o hindi niya masyado naiintindihan yung utos na ang ginawa niya, Maaring hinampas sa din niya reklamo yung niya. bato. Hindi, di ba ang nakikita nga ng Oo, abay at saka puso. sige, init na stress. Stress Maring kasi stress nga na rin. dahil So, nga hindi natin alam. dahil Oo. siyempre sinalo niya Pero, lahat yung sinalo niya lahat oo. yung galit ng mga Israelite. Yun ang So, dahilan. yun ang dahil sa gano'n. Hindi natin masasabi yon kung ano. Pero ang sabi ng mensero, tinanong ko, sabi niya, matanda na siya eh. Kasi labanan yung pupuntahan nila. Sabi ko, So, bakit nga ba hindi siya nakakapasok? Matanda na siya. ibig Ganun sabihin, kasimple. Kailangan niya ibig magpahinga. sabihin, sinasabi sa kanya, hindi ka naaabot doon. Kasi nga matanda ka Oo, na ba, hindi mo parang naabot. pinagpahinga. Ang naman, ang iba naman na doon, kasi kukunin na siya ng mga makalangit. Kasi Tama, 'di ba, tama, ang sabi tama. nagbunuhan pa. Basta hindi wala nakatagpo sa kanyang katawan eh. Ayun ang Tama, sinasabi tama na yun kasi hindi hindi niya nila naabutan wala dahil nga, maraming da- sabi-sabi. hindi niya naabutan kasi nga, kukunin na siya. Si Aaron nga, 'di ba? Maari. So maraming pero ang may sabi niya kasi matanda na siya. Kumbaga kailangan niya magpahinga, 'di ba si Aaron din 100 plus na rin ang kinuha, 'di ba? Mm. So verse 37, dahil sa inyo nagalit din si Yahweh sa akin at sinabi, hindi ka rin makakapasok doon. Ngunit ang iyong katulong si Joshua na anak ni, ito pa sa at ang maliliit na sa 13 at ang maliliit na bata na gagawing bihag lang ng mga ng mga kalaban ng ating mga anak. Ang inyong mga anak na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama, sila ay papasok sa lupain. Ibibigay ko sa kanila at kanilang aangkinin. Ngunit para sa inyo, bumalik kayo at magtungo sa ilang sa daan patungo sa dagat na pula. So ayun, dun sila nag-U-turn. Kaya pala yung map, may U-turn. Yun pala yung teka muna. Kasi yung sa map natin,
ah, 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 patungo sa dagat ng, sabagay, U-turn din yun. Kasi parang ano, dila yun ng ano, di ba? Egyptian tongue. Okay. So, ano, U-turn sila. Pagkatapos, sumagot kayo, nagkasala kami laban kay Yahawa. Aakyat kami sa laban at lalaban ayon sa iniutos sa amin ni Yahawa ang ating alahayam. Kaya't bawat isa sa inyo ay nagdala ng kanyang mga armas na inaakalang madali lang ang pag-akyat sa kabundukan. Parang late naman yung ano, pinangunahan na naman nila ang Aba. Parang late na yung kanilang pagsunod dito eh. Kasi di ba, ngunit sinabi ni Hawa sa akin, sabihin mo sa kanila, huwag kayong aakyat at lalaban dahil hindi ako sasama sa inyo. Matatalo kayo ng inyong mga kaaway. Papasikat kasi, no? Kaya sinabi ko ito sa inyo, ngunit hindi kayo nakinig. Nagrebelde kayo laban sa utos ni Yahawa at sa inyong kapalaluan. Kayo ay umakyat sa kabundukan. Oh, nagyabang. Ang mga Amorite na naninirahan sa mga bundok na iyon ay lumaban sa inyo. Hinabol nila kayo tulad ng isang pulutong ng mga bubuyog at pinabagsak kayo mula sa Seir hanggang sa Horma. Bumalik kayo at umiiyak kay Yahawa, ngunit hindi siya nakinig sa inyong pag-iyak at hindi niya pinansin ang inyong mga hinaing. Ang titigas ng ulo kasi. At kayo ay nanatili sa Kadesh ng maraming araw, ang buong panahon na inyong ginugol doon. So, may katanungan po ba? Reaction? Kumbaga late na yung kanilang yung pagsunod nila late na. At saka sinabihan na wag kayong pero pa rin nagpumilit pa sila. Talaga mga rebelde, no? Kabanata 2, paglalakbay sa ilang. Pagkatapos, bumalik kami at patungo sa ilang sa daan, patungo sa dagat na pula, ayon sa iniutos sa akin ni Yahawa. Sa loob ng mahabang panahon, naglibot kami. Dapat dito tayo, bumalik tayo. Hindi kami, bumalik tayo. Kasi our eh. We, di ba? We, kasi hindi mo alam kung kami o tayo eh. Naglibot tayo sa palibot ng kabundukan ng Seir. Pagkatapos sinabi ni Yahweh sa akin, matagal na kayong naglilibot sa kabundukang ito. Ngayon, tumungo na kayo sa hilaga. Sabihin mo sa mga tao ang utos na ito. Malapit na kayong dumaan sa teritoryo ng inyong mga kamag-anak, ang mga inapo ni Esau na naninirahan sa Seir. Sa mga Edomite, no? Patatakot sila sa inyo, ngunit mag-ingat kayo. Huwag ninyo silang gulantangin upang makipagdigma, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang anumang bahagi ng kanilang lupain, kahit na sapat lamang para sa inyong paa. Ibinigay ko na kay Esau ang kabundukan ng Seir bilang kanyang pag-aari. Okay. Bayaran ninyo sila ng pilak para sa pagkain at tubig na inyong kakainin at iinumin. O kasi di ba natalo na ng mga Israelita itong mga Edomite sa pag-aagawan ng libingan. Ni Jacob, pinagpala kayo ni Yahawa, ang ating alahayam, at ang lahat ng gawa ng inyong mga kamay. Iningatan niya ang inyong paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Sa loob ng 40 taon, kasama natin si Yahawa, ang ating alahayam, at hindi niya tayo pinagkulang. Kaya't nagpatuloy tayo, hindi kami, tayo. Kaya't nagpatuloy tayo sa pagdaan sa ating mga kamag-anak, hindi lang amin. Ating mga kamag-anak, ang mga inapo ni Esau na ninirahan sa Seir. Lumiko tayo mula sa daang Araba na nagmula sa Elat at Ezion Geber at naglakbay sa daang disyerto ng Moab. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh sa akin, huwag ninyong gambalain ang mga Moabite. Ito naman kay Lot naman to.
mga Jordan, mga ano, mga Jordanian to sa panahon natin. Huwag ninyong gambalain ng mga Moabite o gulantangin sila upang makipagdigma, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang anumang bahagi ng kanilang lupain. Ibinigay ko na ang Ar sa mga inapo ni Lot bilang kanilang pag-aari. Ang mga Emite ay dating naninirahan doon. Sila ay malalakas na tao, marami at kasing tangkad ng mga Anakite o mga higante rin, no, mga Emite. Tulad ng mga Anakite o yung mga anak na anak, sila rin ay itinuturing ng mga Rephaite. O yung Rephaite ang ano, ah, mga anak ng ano ng fallen. Rephaite, ito yung ano, yung sinasabi ng mensahero na bumaba doon sa ano nga ba yung boundary ng Europe at Russia? Yung ano, bulubundukin ng ano, anyway, iba yung ano, itinuturing ng mga Rephaite. Ngunit itinawag silang mga Emite ng mga Moabite. Emite ang tawag ng Moabite sa mga Rephaite. Ang mga Horite ay dating naninirahan sa Seir, ngunit pinalaya sila ng mga inapo ni Esau. Winasak nila ang mga Horite at nanirahan sa kanilang lugar, tulad ng ginawa ng mga Israelita sa lupain na ibinigay sa kanila ni Yahweh bilang kanilang pag-aari. At sinabi ni Yahweh, so na nauna nang nagkipaglaban ang mga ano, ang mga Isaw sa mga higante, Rephaite. So kumbaga, ano, ginamit din sila ni Aba. Kasi matatapang 'tong mga ano, Isaw, di ba? Mga lahi ni Isaw. At sinabi ni Hawa, ngayon, tumawid na kayo sa lambak ng Zered. Kaya tumawid kami sa lambak. Kaya tumawid tayo sa lambak. Kasi ang kinikwentuhan niya dito, kapwa niya mga Israelita, di ba? Parang pinapaalala lang niya. 38 taon, o yung kami, siguro yung kanyang mga magulang, mga ninuno. Ano kaya, Tis? Baka yung kami, yung mga ano, ninuno, nung mga kanyang kinikwentuhan. Tama, kasi ang kinikwentuhan niya dito, hindi pa nila naranasan yung pinagdaanan ng mga Kaya so kami. So back tayo ha. Verse oo. 14 tayo nag-ano. Back tayo. Back tayo. O nga pala. Kaya nga pala inano ko to. Hmm. Kami pa rin. Oo, kami. Hanggang saan yun? Yung kami. Okay. Yun lang ano. Oo. Tapos verse 14. Oo nga pala. Verse 14. ano nga ba ano verse natin? 14 na. 1:4. Wait. 1:4. Magpasa ko eh. Next ano na nga pala chapter. Sorry. Next chapter na pala. Ang sira na yung aking mouse. Yung roller ano talaga pala na ano yan. Kinikwentuhan niya lang dito yung mga 20 years old pababa. Oo, yung mga bata pa, no? Oo. Kasi nawala na Pero yung ano. yung iba kasama na rin. Oo. Pero sige, at 38 taon ang lumipas simula nang umalis kami sa Kadesh Barnea. Okay. Hanggang sa tumawid kami sa lambak ng Zered. 38 years lang, 38 taon sila nagpaikot-ikot. Oo. Yung dalawa, nagstay sila doon sa tapat, sa may sa may right side Malapit na ng Jordan. malapit na silang tumawid sa Ilog Jordan. Oo, kasi nag-form pa sila. So, dun nag-build pa sila ng mga bahay dun eh. At Oo. bako, di ba? Sa panahong iyon, ang buong henerasyon ng mga mandirigma ay namatay na sa kampo. Ayon sa ipinangako ni Yahweh sa kanila. Ang kamay ni Yahweh ay laban sa kanila hanggang sa ganap niyang naalis sila sa kampo. Ngayon,
Nang ang huli sa mga mandirigmang ito sa mga tao ay namatay na, sinabi ni Yahweh sa akin, ngayon, dadaan kayo sa rehiyon ng Moab sa Ar. Kapag dumating kayo sa mga Ammonite, huwag ninyo silang gambalain o gulantangin upang makipagdigma, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang anumang lupain ng pag-aari ng mga Ammonite. So isa din sa anak ni Lot, ano, Ammon, ibinigay ko na ito bilang pag-aari sa mga inapo ni Lot. Ang lupain ding iyon ay itinuturing na lupain ng mga Rephaites na dating naninirahan doon. Ngunit tinawag silang mga Zamzumite ng mga Ammonites. Sila ay malalakas na tao. Ammonites, wala atang period to. Lagyan ng period. Space. Sila ay malalakas na tao, marami, at kasing tangkad ng mga Anakite o mga higante rin pala yung Zamzumite. Yung mga ano, at ano, winasak sila ni Yahweh sa harap ng mga Ammonite na pinalaya sila at nanirahan sa kanilang lugar. So, yung mga higante ay winasak na ni Abba sa pamagitan ng ng mga Moabite at saka mga Edomites, no? Yung inapo ni Lot at saka inapo ni Esau laban sa mga higante. Ginawa rin ni Yahweh ang pareho para sa mga inapo ni Esau na naninirahan sa Seir nang wasakin niya ang mga Horites sa harap ng mga inapo ni Esau. Pinalayas nila ang mga Horite at nanirahan sa kanilang lugar hanggang sa ating panahon. Okay. At so ibig sabihin, no, ang nakipaglaban dito ay yung mga yung mga tao, yung mga inapo. Pero si Aba ang sa harap nila, ganon. Ginamit lang, pero si Aba talaga ang nagkikipaglaban. Gumamit lang siya ng ng mga tao, At tungkol sa mga Abite na naninirahan sa mga nayon hanggang sa Gaza, winasak sila ng mga Caphtorite na nagmula sa Caphtor at nanirahan sa kanilang lugar. Sino yung Caphtorite? So, yung mga magbabasa para mas mabuo ang istorya, pwede nyo naman i-google yung mga yung Caphtorite o para mabalikan nyo para ma-picture nyo talaga yung mga sinasabing character dito, yung mga kaninong ninuno yon. Ganyan. Pwede nyo po silang i-google o kaya i-review nyo yung mga yung mga genealogy ng mga ng mga ating mga ninuno. Okay. Pagtalo kay Sihon, hari ng Heshbon. Ayan si Sihon. Sinabi ni Yahweh, magtungo na kayo at tumawid sa bangin ng Arnon. Tingnan ninyo, ibinigay ko na sa inyong kamay si Sihon na Amorite, hari ng Heshbon, at ang kanyang lupain. Simulan ninyong angkinin ito at makipaglaban sa kanya. Sa araw na ito, sisimulan kong ilagay ang takot at pangamba sa inyo sa lahat ng bansa sa ilalim ng langit. So, yung lahat ng dahil sa dami nila at saka hindi sila natatalo sa labanan, lahat ng mga bansa sa paligid ay natatakot sa mga Israelita. Makakarinig sila ng mga balita tungkol sa inyo at manginginig sa takot dahil sa inyo. Mula sa disyerto ng Kedomot, nagpadala ako ng mga sugo kay Sihon, hari ng Heshbon, na nag-aalok ng kapayapaan at nagsasabi, hayaan ninyo kaming dumaan sa inyong lupain. Mananatili kami sa pangunahing daan. Hindi kami lilihi sa kanan o sa kaliwa. Pagbilhan ninyo kami ng pagkain at tubig na aming kakainin at iinumin sa halagang pilak. Hayaan lamang ninyo kaming dumaan ng walang sagabal. Tulad ng pinahintulutan kami ng mga inapo ni Esau na naninirahan sa Seir at ng mga Moabite na naninirahan sa Ar, hanggang sa tumawid kami sa ilog Jordan, patungo sa lupain na ibinibigay sa amin ni Yahweh, ang aming alahayam. Ngunit si Sihon, hari ng Heshbon, ay tumangging hayaan kaming dumaan. Sapagkat pinagtigas ni Yahweh na ating alahayam ang kanyang espiritu at puso upang ibigay siya sa inyong mga kamay tulad ng kanyang ginawa ngayon. So
katatapos lang nilang lipulin mga tao ni Sihon, hari ng Heshbon. So, mag-ingat pala tayo pag tinitigasan natin ang ating mga puso. Ibig sabihin, nilipulin na tayo. Ganun, di ba? Pinatigas ni Yahweh yung puso ng hari ng Heshbon. Parang sa Paraon, Sinabi ni Yahweh sa akin, tingnan mo, sinimulan ko nang ibigay si Sihon at ang kanyang lupain sa iyo. Ngayon, simulan mong sakupin at angkinin ang kanyang lupain. Ayun ang sinabi ni Yahweh kay Moses. Nang lumabas si Sihon at ang kanyang buong grupo upang harapin kami sa labanan sa Jahaz, ibinigay siya ni Yahweh ang ating alahiyam sa amin at siya ay aming tinalo, kasama ang kanyang mga anak at buong hukbo. So wala na yan, pati yung mga anak, wala yung mga tagapagmana. Sa panahong iyon, sinakop namin ang lahat ng kanyang mga bayan at ganap na winasak ang mga ito, mga lalaki, babae at bata. Walang iniwang buhay. So talagang siguro mga higante lahat to, no? Pati yung mga bata at saka mga babae, mga defiled. Ngunit ang mga hayop at ang mga nasamsam mula sa mga bayan na aming sinakop ay aming dinala. Mula sa Aroer, sa gilid ng bangin ng Arnon, at mula sa bayan sa bangin hanggang sa gilid, walang bayan na masyadong malakas para sa amin. Ibig sabihin na lahat kinaya nila, no? Ibinigay sa amin ni Yahweh, ang ating alahiyam, ang lahat ng ito. Ngunit ayon sa utos ni Yahweh, ang ating alahiyam, hindi ninyo sinakop ang anumang bahagi ng lupain ng mga Ammonite, maging ang lupain sa kahabaan ng Jabok o ang mga bayan sa kabundukan. Okay. Yung Ammonite, di ba pinagbawal yung ng mga Ammonite? No? Ayon sa utos ni Yahweh. Okay. So, sumunod sila doon. Hindi nila inano yung mga Ammonite. Kasi, pag gagamitin din ng alahay mga Amoy pagdating ng araw. Kabanata 3. Okay. Pagtalo kay Og, hari ng Bashan. Okay. Pagkatapos, bumaling kami at nagtungo sa daan patungo sa Bashan. At si Og, hari ng Bashan, kasama ang kanyang buong hukbo, ay lumabas upang harapin kami sa labanan sa Edrei. Sinabi ni Yahweh sa akin, huwag kang matakot sa kanya sapagkat ibinigay ko na siya sa iyong mga kamay, kasama ang kanyang buong hukbo at kanyang lupain. Gawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihon, hari ng mga Amorite, na naghari sa Heshbon. Kaya't ibinigay din ni Yahweh na ating alahayam si Og, hari ng Bashan, at ang kanyang buong hukbo sa aming mga kamay. Aming tinalo sila at walang iniwang buhay. Kumbaga sa ngayon sa sports, nakarig na yung yung outcome. Talagang panalo ng mga Israelita. Nakarig na. Going with the motion na lang yung paglalaban nila, pero talagang ibibigay ng alahayam ang tagumpay sa mga Israelita. Verse 4, sa panahong iyon, sinakop namin ang lahat ng kanyang mga lungsod. Walang isa man sa 60 lungsod ang hindi namin nasakop. 60, ang dami nun na. Ang buong rehiyon ng Argob, ang kaharian ni Og sa Bashan. Iisipin mo parang ng daya, pero 60. Ang lahat ng mga lungsod na ito ay may matataas na pader at may mga pintuan at halang at mayroon ding maraming nayon na walang pader. Ganap naming winasak ang mga ito tulad ng ginawa namin kay Sihon, hari ng Heshbon, na winasak ang bawat lungsod, mga lalaki, babae at bata. Siguro yung panahon na ito mahaba ang mabagal ang ikot ng mundo, mahaba ang araw. Kasi imagine, bali 2 years lang silang nakipaglaban bago sila tumawid eh. Pero ang dami na nilang nalusob na nayon. Ngunit ang lahat ng mga hayop at ang mga nasamsam mula sa kanilang mga lungsod ay aming dinala. Kaya't sa panahong iyon, kinuha namin mula sa 2 hari ng mga Amorite ang teritoryo sa silangan ng Ilog Jordan, mula sa bangin ng Arnon hanggang sa Mount Hermon. Ang laking teritoryo nito. Ang Hermon ay tinatawag na Sirion ng mga Sidonian. Ang mga Amorite ay tinatawag itong Senir.
Sinakop namin ang lahat ng mga bayan sa talampas at ang buong gilid at ang buong Bashan hanggang sa Saleka at Edrei, mga bayan na kaharian ni Og sa Bashan. So, ibig sabihin, yung mga higante to, tapos ang kanilang mga, ay nasa taas ng mga talampas, matataas na lugar. Pero nasakop sila, natalo pa rin sila ng mga Israelita. Ganun kalakas si Yahweh. Pagkasama mo si Yahweh. Si Og, hari ng Bashan, ay ang huli sa mga Rephite. O so huling na pala ng Rephite si Og. Ang kanyang kama ay yari sa bakal at mahigit 9 na siko ang haba. So kung mga 15 feet to. At 4 na siko ang lapad. O parang 9 feet naman ang lapad. Ito ay nasa Raba ng mga Ammonite. Hari ng Bashan. Siya ang huling pero sigurong itong na Goliath, siguro malayong kamag-anak na, no? Yung mga higante ng panahon ni King David. Paghahati ng lupain. Sa lupain na aming sinakop sa panahong iyon, ibinigay ko sa mga Rubenite at Gadite ang teritoryo sa hilaga ng Aroer sa bangin ng Arnon, kasama ang kalahati ng kabundukan ng gilid, kasama ang mga bayan nito. Ito yung hiningi ng Rubenite at Gadite, yung mga talampas. Okay. Ang natitirang bahagi ng gilid at ang buong Bashan, ang kaharian ni Og, ay ibinigay ko sa kalahating tribo ni Manase, ang kaharian ni Og. Ang buong rehiyon ng Argob sa Bashan ay dating kilala bilang lupain ng mga Raphaite. So, yun ang napunta kay Manase. Yung kalahating tribo ni Manase. Kasi yung isang kalahating tribo nasa west side, no? Sa kanluran. Si Jair, isang inapo ni Manase, ay kinuha ang buong rehiyon ng Argob hanggang sa hangganan ng mga Gershurites at mga Maakatites. Ito ay pinangalan sa kanya, kaya't ang Bashan ay tinawag na Havot Jair hanggang sa araw na isinulat ito. At ibinigay ko ang gilid kay Makir, yung apo ni Manas ito, no? Ngunit sa mga Rubenite at Gadite, ibinigay ko ang teritoryo mula sa gilid hanggang sa bangin ng Arnon, ang gitna ng bangin bilang hangganan, at hanggang sa ilog Jabok, na siyang hangganan ng mga Ammonite. Ang kanlurang hangganan nito ay ang ilog Jordan sa Araba, mula sa Kinneret hanggang sa dagat ng Araba. Iyon ay ang Dead Sea. Dagat ng Araba pala ay Dead Sea. Sa ibaba ng mga dalisdis ng Pisga, inutusan ko kayo sa panahong iyon. Ibinigay ni Yahweh ang ating alahayam ang lupain na ito sa tribo ni Ruben, tribo ni Gad, at kalahating tribo ni Manase upang angkinin ninyo. Ngunit ang lahat ng inyong malalakas na lalaki, armado para sa labanan, ay dapat tumawid ng una sa ibang mga Israelita. Gayunpaman, ang inyong mga asawa, mga anak at mga hayop ay maaaring manatili sa mga bayan na ibinigay sa inyo hanggang sa ibigyan ni Yahweh ng kapahingahan ng inyong mga kapatid na Israelita tulad ng ginawa niya sa inyo, at kanila ring maaangkin ang lupain na ibinibigay sa kanila ni Yahweh, ang ating alahayam, sa kabila ng ilog Jordan. Pagkatapos nito, ang bawat isa sa inyo ay maaaring bumalik sa pag-aari na ibinigay sa inyo. So, kailangan, kaya pala matatapang yung mga mga Mongolian, mga okay. Ipinagbawal na tumawid si Moses sa ilog Jordan, yung pagbabawal kay Moses. Sa panahon iyon, inutusan ko si Joshua, nakita mo ang iyong sariling mga mata ang lahat ng ginawa ni Yahweh, ang ating alahayam, sa dalawang haring ito. Gagawin din ni Yahweh ang pareho sa lahat ng kaharian doon sa pupuntahan ninyo. Huwag kang matakot sa kanila. Si Yahweh, ang ating alahayam, mismo ang lalaban para sa atin. Sa panahong iyon, nagmakaawa ako kay Yahweh.
makapangyarihang Yahawa, sinimulan ninyong ipakita sa inyong lingkod ang inyong kadakilaan at inyong makapangyarihang kamay. Sapagkat walang idolo ang makakagawa ng mga gawa at makapangyarihang bagay na inyong ginagawa. Siguro hindi pa to period. Small letter pa yung sapagkat. Baka comma lang pala. Ayaw gumana yung aking comma. Ano ba yan? Yun, okay. Verse 25, hayaan ninyo akong tumawid at makita ang mabuting lupain, ang magandang kabundukan at ang Lebanon sa kabila ng ilog Jordan. Ayun, nagmakaawa pa siya na makatawid din sa ilog Jordan. Verse 20, ngunit kayo ay nagalit at hindi ako pinakinggan. Pagkatapos sumagot si Yahawa, tama na iyan, huwag mo nang ungkatin pa sa akin ang bagay na ito. Nakagawa na ng desisyon si Yahawa. Umakyat ka sa tuktok ng Pisga at tumingin ka sa kanluran, Hilaga, Timog at Silangan. Tingnan mo ang lupain ng iyong sariling mga mata, sapagkat hindi ka tatawid sa ilog Jordan na ito. Final na yon. Ngunit italaga mo si Joshua, pagkatapos ay palakasin mo ang kanyang loob, sapagkat siya ang mamumuno sa mga Israelita sa pagtawid at magiging dahilan upang manahin nila ang lupain na iyong nakikita. Kaya't nanatili kami sa lambak malapit sa Beth Peor. So palakasin, ibig sabihin siguro may may self-doubt pa si Joshua that time. Siyempre, katulong lang siya, alalay lang siya ni Moses, tapos bigla siya mamumuno. So yung yung kanyang servant heart, nandun pa yung pagiging mapagpakumbaba, Okay, pwede pa, okay. May mga reaction. Wala katanungan. Kung hindi, proceed tayo sa Kabanata 4. Pagtalima ay ipinag-uutos. Ngayon, mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga batas at alituntunin na ituturo ko sa inyo. Sundin ninyo ang mga ito upang kayo ay mabuhay at makapasok at maangkin ang lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahawa. O sa inyo na, kasi hindi na siya kasama. Ang alahayam ng ating mga ninuno. So ito mga habilin niya. Tayo ay sumunod at huwag magdagdag o magbawas sa mga utos na ibinigay ni Yahawa, ang ating alahayam. So walang dagdag bawas, sakto lang. Nakita ninyo ng inyong sariling mga mata ang ginawa ni Yahawa sa Baal Peor. Yung nang dito, N-A-N-G, no? Okay. Winasak ni Yahawa na ating alahayam ang lahat ng sumunod sa Baal ng Peor. Ngunit ang lahat sa inyo na nanatiling tapat sa tipan ni Yahawa, ang ating alahayam ay buhay pa rin hanggang ngayon. Yung mga dito tinuhog ni Pinehas si Zimri, di ba? Sa Baal ng Peor. Pero lahat ng tumalima ay buhay pa. Tingnan ninyo, itinuro ko sa inyo ang mga batas at alituntunin ayon sa iniutos ni Yahawa, ang ating alahayam, upang sundin ninyo ang mga ito sa lupain na inyong papasukin upang angkinin. So, lagi niyang ang ating alahayam, si Yahawa. So, ito ay talaga, ang aklat nito talaga para sa mga Israelita, no? Kung tinuturing mo sarili mong Israelita talaga. So, si Yahawa ang ating alahayam. Verse 6, sundin ninyo ang mga ito ng maingat, carefully, sapagkat ang inyong karunungan at pangunawa tungkol sa mga batas na ito ay ipapakita sa mga bansa upang kanilang sabihin. Tunay na ang kandakilang bansang ito ay isang marunong at matalinong bayan. So dapat maingat ang pagsunod, hindi yung sinabi lang nung pastor o ng ganyan o ng ibang reliyon, gagayanin natin. Kailangan
maingat na kung ano talaga ang nasusulat. Otherwise, parang ano lang tayo, walang sariling bait, diba sabi? Kaya para makita ng ibang bansa na ang mga Israelita ay marunong at matalino. Anong bansang may mga idolo ang mas dakila kaysa sa atin na may Yahawa na ating alahayam na nakikinig sa ating mga panalangin? Nga. At anong idolatriyang bansa ang may matuwid na batas at alituntunin tulad ng aking pinapakita sa inyo ngayon? Ano nga namang may idolatrous nation ang may batas na katulad ng binigay ng alahayam? Mag-ingat kayo at bantayan ninyo ang inyong sarili ng mabuti upang hindi ninyo malimot ang mga kababalaghang nakita ng inyong mga mata at huwag hayaang pumupas ang mga ito sa inyong puso habang kayo ay nabubuhay. So, very direct yung kanyang kanyang tagubilin. Mag-ingat at saka huwag lilimutin, Ibahagi ninyo ito sa inyong mga anak at sa susunod na henerasyon. Alalahanin ninyo ang araw na kayo ay tumayo sa harap ni Yahawa, ang ating alahayam sa Horeb, nang sabihin niya sa akin, tipunin mo ang mga tao sa aking harapan upang marinig nila ang aking mga salita, upang matuto silang gumalang sa akin habang sila ay nabubuhay sa lupain at ituro ito sa kanilang mga anak. So, kayo ay lumapit at tumayo sa paanan ng bundok na natatakpan ng makapal na ulap habang nagliliyab ang apoy sa langit. Pagkatapos, yung kanyang aero spacecraft, Pagkatapos, nagsalita si Yahawa sa inyo mula sa apoy. Narinig ninyo ang tinig ng mga salita, ngunit walang anyong nakita. May tinig lamang. So, narinig boses lang, Ipinahag niya sa inyo ang kanyang tipan, ang mga pangunahing kautusan na nakasulat sa 2 lapis lazuli na tapyas, ang mga batas at alituntunin na kanyang iniutos na sundin ninyo. At inutusan ako ni Yahawa sa panahong iyon na turuan kayo ng lahat ng batas ng tipan na dapat ninyong sundin sa lupain na inyong aangkinin sa kabila ng ilog Jordan. Sis Dalia, tingin ko itong kabanating ito yung verse 9 nito nauna sa pagkikipaglaban nila kina Sihon. 'Di ba? Bakit? Binigay ang batas ng tipan malapit pag tawid nila ng Red Sea. 'Di ba? Hmm. So ginumble nila ang sequence, ang chronology ng So, anong gagawin natin? Ano natin to? Oo, pero saka na, na lang natin to. Kasi Okay. yung chronology, no? Parang nililito yung mga mababasa. Which, pagbabawal sa idolatriya, highlight ko lang para makita ko ulit itong Hindi naman magkakwento si Moses ng flashback patalon-talon, no? Pagbabawal sa idolatriya. Walang anumang anyo ang nakita ninyo nang magsalita si Yahweh sa inyo sa Horeb. Pero okay din pala kasi, yung una mo nilang kunento yung mga labanan, di ba? Yung Hmm. dinaanan. So, ito yung mga tagubili na binigay ng alahayam sa kanya. So, pwede okay naman pala. Sa pagbabawal sa idolatriya, walang anumang anyo ang nakita ninyo na magsalita si Yahweh sa inyo sa Horeb mula sa apoy. Kaya't mag-ingat kayo ng mabuti upang huwag kayong gumawa ng anumang anyo ng idolo para sambahin o larawan ng anumang hugis, maging ito man ay anyo ng lalaki o babae. Larawan, so kahit na larawan na bilog or square, no? Anumang anyo ng idolo. Kahit pa serpent pa ito o ibon.
o ng anumang hayop na gumagapang sa lupa o ng anumang ibon o ng mga hayop sa dagat. Upang sambahin, ano? Ano naman po, anumang anyo ng idolo para sambahin. Pero kung Anong, siguro mga dekorasyon, pwede yun. anong ibig sabihin ng para sambahin? Oo, yung luluhuran mo, dadasalan, o gagawin Hindi. mong ano, Paano kung pinaniniwalaan mong swerte sa'yo, yung mga ganun. pininiwalaang, ano pa, Yung swerte, pinaniniwalaan mong yung swerte. napapabuenas. Ay, parang ginagawa Oo. ng mga ano, yung mga, ay, maswerte to, yung ginawang feng shui. Ay, hindi yun. Kasi parang ang ano doon mo nilalagay ang iyong pananalig. Di ba? Dapat sa abala ang pananalig. Di ba pinagbawal ng Ah, mensahero yan? oo, yung mga sa feng shui, bawal yan. Lahat ng Kahit pa, ano, kasi ang ano, ang Chinese, kasi ganito, meron silang malalim na kaalaman sa nature, sa physics, yung mga hangin, mga light, mga ganyan, which is may energy, totoo naman. Pero kasi, ang aba, nasusupersede niya yun eh. Kasi ang sabi nga ng mga nag-aano ng mga change of feng shui, kung sa common sense nila, ba't mo itatabi ang ano, ang iyong kalan sa ano, sa tabi ng refrigerator? 'Di ba? Common sense naman 'yun. Ba't mo syempre masisira yung refrigerator mo, mainit yung isa cold. Kumbaga may law of physics, the law of nature din yung mga feng shui na yan. Study ng ano, pero ang pananalig mo dapat nasa aba. Hindi dahil ano, sinunod ko to, yumaman ako, o ganyan. Kasi yun, manipis nga 'di ba ang ano, ang yung science at saka yung paniwala sa science, paniwala sa alahayam. Gold din yan pag ano, Ni-explain, pumunta sa ni-explain ng science yung creation ng alahayam. Pero Oo. ang alahayam pa rin ang ano, ang kanyang ang ano, nagmamaneuver na mag-aano, creation niya yun. So, pwede niyang baguhin anytime. So, ang pananalig natin sa aba lang. naalala mo sis yung ano, yung may isang kapatiran tayo na pinagsabihan ng mensahero na marami ka pang dala-dala sa katawan mo na maaaring gawing ano, ah, pintuan ng kaaway. Siguro yung mga bracelet niya, no? O Oo. kaya anting-anting. Di ba yung mga pinapano natin, love, or ito lang. Ako, so, O frequency nga mayroon na yun. mayroon siyang Frequency nga alam yun. ko Baka, mayroon siyang pinagsabihan tapos biglang ah, ano nagtinginan din tayo kung anong meron sa atin. Alam mo naalala ko yun ah, dun sa ano nasa HOP tayo. oo. Parang nga ano ko, pero oo, ano ba meron sa atin? Baka nag-ano ka ng ano, ng mga pendant Oo, dyan. Oo nga Lucky Charm. Yung Lucky Yung mga Charm. Oo, yung lucky mga charm, Lucky Charm. yung mga bracelet na ano, di ba may mga laman din yun. Minsan, pinapaano nila, o yan, may ano yan. Oo, lalo na yung may Oh. mga ano, yung mga Lucky Charm na binibenta nga ng mga Chinese, 'di ba? Oo. O yung ilalagay sa ano, pinapatunog nila, ganyan. Oo. Kasi doon mo nilalagay yung ano mo, yung sa kung mahahawakan, bawa suot mo lang, magpapahawak sa iba. Doon nakasalalay yung iyong pananalig. At saka tanda sa Maccabees, nagtaka sila bakit ang daming ano, ang daming sa laban lagi silang pinagpapala ng aba. Pero ang daming namatay. Ngayon, pagbukas nila sa mga namatay, lahat ng mga namatay, may mga anting-anting, yung mga lucky charm sila. Doon nila nalaman, ay, kaya pala, ano, gano'n, parang ayaw ni Aba. Kaya hindi sila tinablan ng pagpapala ng Aba. Kasi, So, doon sila nakasalalay, sumula sa kanilang mga anting-anting. so Sa malawak ano yung yun? Bukubakag-isap. so malawak yung idolatry. Opo, Malawak. Oh, dalawa. hindi lang yung sa mga rebulto, hindi lang yun Oo. doon sa mga imahe, Mga altar-altar, oo. karakter, hindi. Sa mga bagay na ah inaasa mo, Opo. inaasa mo. No?
Kahit nga sa nasa, tao, di ba? mm, O yung ating ano, ganyan. Ang ginagawa naman ngayon, idolatry, yung K-pop, yung sobrang ano, pag idolo mo sa kapwa mo tao, maano din yan eh. paghanga mo. Sobrang paghanga, no? O, ay, Di form bale din siya siguro, ng idolatry. oo, another form yun. Kaya nga Wala nililinaw dito lagi tapos na. ng mensahero, huwag kayo sa Mga akin, posters, oo. Paano yung kundi sa pagtawag ng covenant. idol? Ayun nga, Na? hindi na Yung bawal yun. halimbawa, Idol Robin, Idol, ano, mga Ay, ganun. oo, bawal yun. Yung, Pero kung ano, tinatawag mo yung siyang idol, dahil, Lodi. Oo, yung mga Lodi, Idol, pero ganun. kung tinatawag mo siyang idol dahil yung mata niya sa lubong, ah, ano lang yun? Pangkotsa Ano ba naman yun. naman yun? Masama din yun. Pati ikaw, pati ikaw, ano. Hindi, tsaka Masama din ano, yun kasi kutsa yun eh. Hmm. oo. Siguro may inspire, gano'n, inspire. Pero hingin mo kasi, kay Aba, humingi ka na maging gano'n. Ay, Aba, bigyan mo din ako ng siya. Siguro gano'n. Kung yung kalooban. Pero kung hindi makakabuti sa akin, huwag mo ibibigay. Yan ang wisdom. Kasi Pero, alam niya kung ano. di ba mga sis, pero pag winelcome mo talaga ang covenant sa puso mo, bibigyan ka ng wisdom na, ano yun eh, na bawal yun. Bibigyan ka ng Mm. wisdom na hindi yan pwede. Ay, bibigyan ka ng O, wisdom na hindi yun siya. excessive yan. Oh, O. hindi siya Saka yun, hindi ko hindi siya yun. kailangan. Alam Oh, mo, kasama din si wisdom yung hindi, yung mga ano, i-reject mo eh. Yung, ay, hindi ko kailangan yan. Dahil hindi, meron lahat ng tao, oh, pero, magkakaroon ka hindi na ko ng, kailangan yun. That is another wisdom oh, yun. Kasi, yun. baka magugulib mo o May makadistract rejection sa'yo, ka di na. ba? Yun Oo. ang may rejection ka na. Bibigyan ka na talaga. Pag winelcome mo Oo. talaga parang kung saan na dumarating yun. Kasi nga, Oo. Kung para sa'yo oh, talaga, kahit hindi mo nga hiningi, ibibigay sa'yo, ay kaya pala dahil gagamitin mo in the future or ano, meron siyang dahilan. kasi meron nga Kaya, ako, ito nga, meron ako ibabahagi. May kaibigan ako na, pero ano siya, no? Devoted na Catholic na, ano. Ngayon, nagtayo siya ng business niya, pinagkatiwala niya yung finance sa kapatid niya. Ngayon, nagkaroon sila ng project. Yung palang puhunan, inutang ng kapatid niya, shark loan. So sa mga ay, twins, oo, ang laki nun, 20%. sa mga tapos gobyerno pa siya. So nangyari, na-delay yung na-delay yung project. Hindi na-delay may ginamit silang fabricator, na-delay yung paggawa ng fabricator. Nung na-delay yung paggawa ng fabricator, eh yung kinakain na ng Nag-interest. interest, kinakain na ng interest yung sa shark loan. Lumabas, imbis na makaahon sila, na ano pa sila, na Lumubog. lumubog. Ngayon, sa dami na ng ano, naniningil, nag-file sila ng bankruptcy. Tapos yun, nabayaran niya dahan-dahan. Alam niyo, tapos kasi nga nagkaroon din kami sama ng loob dahil naapektuhan din yung ano ko, yung mga sinupply ko sa kanya, hindi niya rin nabayaran noon. Nung ano na no, nung nagkita kami mga ilang taon. Nung nagkita kami, time naman na yon na pababa naman yung ano ko, yung income ko. Nung nagkita kami, na natulungan niya ako, naipasok niya ako sa isang kumpanya. Natulungan niya ako. Ibig sabihin, may mga tao na na bigla ko na-realize. Kaya siya hindi bumagsak. Kaya hindi siya tuluyang nasira kasi kakailanganin ko siya pagdating ng araw. Mm. Eh, Saka ibig ano sabihin, nagsikap siya magbayad, hindi niya tinakbuhan yung ano niya. hindi po, ang sinasabi ko, ibig sabihin, Para sa'yo, magagamit mo. dahil sa Mm. ano, alam ng alahayam na yung mangyayari. Mangyayari. Alam ng alahayam Oo. na darating ang time, babagsak ka ito. Engineered niya Oo, yung ano, naiinyero na ng gagamitin mo. alahayam.
Kaya nga nung time na yun, tas meron pang isa, muntik na daw siya mamatay. Gano'n. Ta's alam niyo yung tao na yun na sabi niya na muntik siya namatay, nakatulong din yun sa'kin. Kaya nga tuwing nare-realize ko yun na kaya ka hindi namatay kasi kakailanganin kita, eh. Dun ako na minsan, dun ko na-realize na yun, inaalalayan ka ng alayam, hindi mo alam. Oo. Binibigay na ng alahayam yung ano, yung tulong sa'yo, hindi mo lang alam na darating na yun. Yung mga Yun doon niya padadaanin yung kanyang pagpapala, no? ang pagpapala, oo. Basta basta kumapit ka lang dun sa covenant niya. Mm. Yada. Yun. Nasa na tayong verse? Ng lalaki, babae. Okay. O mga hayo. Okay. Verse 18 tayo, no? At huwag kayong yuyuko o sasamba sa araw, buwan at mga bituin na inyong nakikita sa kalangitan. Paano yung Catholic, itinago nila yung araw dun sa ano? Inilagay nila sa ano, altar, yung araw, di ba? Yung ostia, araw pala yun. Tapos may mga sun rays, Pati di nga ba? yung unang utos binago nila yun, eh. Una, pangalawa, pangatlo ata, Oo. binago nila yun. Lahat ng ano, pwedeng baguhin, babaguhin, no? O ikokorap. Sinus Sinusunod naman ng mga pari nila. Mm. Hmm, Tapos ano, yuyuko, nakaluhod pa nga, no? Huwag kayong matukso o yumuko at sumamba sa anumang bagay na nilikha ni Yahweh ang ating alahayam. So yung ano, yung kantang ano, sinasamba kita, bawal pala yun, no? hmm. Si Ayun nga Yahweh ang pala, anak. Oo. Si Yahweh ang anak, ang naglabas sa inyo mula sa Egypt, mula sa hurno ng pagpapanday ng bakal ng pagkaalipin, sapagkat kayo ay kanyang mana. Napaka-special talaga ng lahing ng ito. Isra ng Nagalit, oo, Israelites, oo. oo. Nagalit si Yahweh sa akin dahil sa inyo at sumumpa siya na hindi ako tatawid sa ilog Jordan at makakapasok sa mabuting lupain na ibinibigay ni Yahweh ang ating alahayam bilang inyong mana. So nagalit daw. Kasi ano, kailangan na pag ano, take it with a grain of salt, mga kasulit. Kasi ganun kami, mula nung naging ano kami, totoo kaya to? Kasi binabasa namin sa mga sinasabi ng sultan, totoo kaya to? O corruption o what ganyan, no? Hindi ako tatawid sa ilog Jordan at hindi ako mamamatay sa mabuting lupain na inyong aangkinin bilang mana. Mag-ingat kayo at huwag ninyong kalimutan ang tipan ni Yahweh, ang ating alahayam, na kanyang ginawa sa inyo. Sundin ninyo ang mga batas ng tipan at huwag gumawa ng anumang anyo ng idolo o larawan para sambahin. So inulit talaga dito, no? Sapagkat si Nagsasalita Yahweh, dito sino? Yahweh-san? Moses. Si Moses. hindi, Si si Moses, Moses, si Moses. lahat to, Si Moses ano? nire-recall niya, nire-recall sa mga Okay. new generation. Inuulit niya sa new Oo. generation yun. Kasi ano, Nagpapaalam na siya. mamamatay na siya eh. Oo. Oo. Hmm, Aakyat na siya, ay kukunin na siya. Sapagkat hmm, si Yahweh, ang ating alahayam, ay isang tumutupok na apoy, isang mapanibughuing alahayam. hmm. So, sinasalaysay niyo yung mga sinabi ni Yahweh. Okay. Kung pagkatapos ninyong makapasok at maangkin ang lupain, kayo ay masira ng anumang uri ng pagsamba sa mga idolo at magalit siya, ngayon ay ipinapahayag ko sa inyo ang isang sumpa upang kayo ay mabilis na malipol sa lupain na inyong aangkinin sa kabila ng ilog Jordan. So nagbigay din siya ng sumpa. Ano? Mm, Hindi lang pagpapala, pati sumpa, ibinigay niya bigyan. sa mga tagubilin. Pag kayo ay Mm. masira ng anumang uri ng pagsamba, ngayon magiging So mabilis so na malupit talaga malipol. yung ano mahigpit talaga siya dun sa pagsamba 'no? Oo, sa Yung idolatry. yung idolatry, yan talaga yung ano niya 'no, yung walang kapatawaran sa kanya 'no? Oo, Eh, ano pang talagang saysay? At magdadasal ka sa kanya, iba naman pala sinasamba mo. Ano saysay, ba't bibigyan ka pa niya ng buhay? Para ano? hmm, At saka mas at particular siya sa lahing Israelita.
Oo, talagang ano, Kasi yung mana niya. mana. So, Talagang yung pinanday mana, sila sa apoy. mana yung Mm. yahawasan yun. Oo. Bale. Oo. Okay, verse 27. Kasi Hmm. paano ka na, ba't kukuha ka ng mga manggagawa mo na corrupt, di ba? Ni walang loyalty. Di Kaya ba? pala ano, Oo, ako ay banal. Kaya ano, Oo, magpakabanal din kayo dahil kaya ako ay kaya banal. kaya kayo rin ay magpakabanal. Oo, Sapagkat ako dapat ay banal. katulad ka. O, katulad mo yung ano, yung sinusundan. Katulad ka, di ba? O kasi sinabi Paano, niya yan dun sa ano sa First John Kung tatawagin ko kayong lagi yung, kaibigan Hindi ko kayo tatawagin na servant, pero tatawagin ko kayong kaibigan. oo, Kasi yung servant, di niya alam yung ano niya, ginagawa yung ng kanyang ginagawa ng amo. kanyang master. Oo. O, kaya kayo, tatawagin ko kayong kaibigan. Para kung nasaan ako, nandun din kayo. O, di ba Oo nga, napasarap parang yun? kay Joshua, oo. E di Tinan mo, makikita ano natin siya, pero yung, dahil may puso siya, may diwa niya sa alayam din. Oo. ito yung makikita Kahit, natin yung Yahweh the Father. Di ba? oo. Anak Yung naman ng senior. ano sa atin, or Makikita our natin yung father. senior. Grabe yan. Sige po, tuloy. Oo. Pag nakita mo ang anak, nakita mo na rin ang ama. Di ba Ayun na. sabi? Mm. Hmm. Verse 27, hindi kayo mabubuhay doon ng matagal, ngunit tiyak na kayo ay malilipol. O, so hindi nga magtatagal, di ba? Hindi mo na ilang, kumbaga ilang daang taon lang, kumbaga, compare sa tanda ng mundo, no? Pangangalatin kayo ni Yahawa at iilan lamang sa inyo ang mananatili sa mga bansang pagtatabuyan ni Yahawa sa inyo. Doon ay sasamba kayo sa mga idolo na gawa ng tao mula sa kahoy at bato na hindi nakakakita, nakakarinig, kumakain o nakakaamoy. Ngunit sa oras na hanapin ninyo si Yahawa, ang ating alahayam, masusumpungan ninyo siya kung hahanapin ninyo siya ng buong puso. Ayun, ibig sabihin, may pagsisisi at saka susumamo na malaman yung ano, di ba? Buong puso, hindi yung tapos nag-idolatry ka pa, nagkikasama ka pa sa ibang, sa pagkakapiestahan ng mga ano, di ba? So, half-hearted pa rin yun. Kapag kayo ay nasa paghihirap at ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari sa inyo sa mga huling araw, kayo ay babalik kay Yahweh ang ating alahayam at susunod sa Kanya. So ano to? Parang prophecy? Kapag kayo ay nasa paghihirap at ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari sa inyo sa mga huling araw, kayo ay babalik kay Ito Yahweh. na nga yun. Ito na nga yung O naganap sa yada. atin ngayon. O Ito na. yada. Ito na Oo. ngayon, ito na yung Yun ang covenant balik. Bumabalik na tayo sa kanya. Oo. Kasi Actually, ano na una pa lang Kumbaga, sobrang hirap. tayo. Oo, oo, kasi ito, sobrang, yung after, lahat na ito nangyari sa atin, di ba? Mm-mm. ito na, lahat na ito nangyari. 'Di ba? At Sobrang saka, hirap na. kumbaga, mga una lang tayo sa mga nagising, pero maraming pang darating, ano? Hindi, pero Sapagkat si Yahawa, ito yung oo. simula. Sige, okay po. Sige bro, bro, ano yung ano mo? Hindi, pero ibig sabihin, ito na yung simula na pabalik na tayo sa Hmm. Oo, ating ala. since 2019, musbong na yung ano, yung ano, yung buto ng ano ba yun? Seed, ano ba yung maliit na, the smallest Mustard seed? seed. Mustard seed. Nagtanim na at Kasi umaano na siya, kakalat na lumalaki. yung, kasi Oo, kakalat na yung boses mag-isa lang kakalat na. siya. Oo. 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 Nagsanga-sanga na nga eh. Sapagkat si Yahweh ay isang maawaing alahayam, hindi niya kayo ganap na wawasakin ni tuluyang pababayaan at kalilimutan ang tipan na kanyang kinumpirma sa pamamagitan ng isang panunumpa sa ating mga ninuno. Yada. Hindi Yada. tayo pababayaan Oo. at ni kalilimutan ang tipan sa ating mga ninuno. Kaya nga, Sige. 'di ba? Si Yahweh Sinabi, ay alahayam. uh, Opo. kaya nga, 'di ba sinabi niya, Ay, hindi siya nagbabago. Kasi kung nagbago, kaya nga mm-mm. yung lahi ni Jacob ay hindi nawasak. Malilipol Ibig tayo. sabihin. O hindi Oo, kasi lubusang nawasak. Kasi hindi siya nagbago. alam-alam sa kanyang tipan sa ating mga ninuno. Mm. Nag-iwan siya ng Dahil, remnant. No? dahil sa pagmamahal niya kay Jacob, sa Hmm. pangako niya sa lahi ni Jacob. Sa kay David. Oo, di Kaya kay ba? David, oo.
Hindi niya lubusang hinayaang mawasak. Saka yung tipan yan eh. Very faithful ang Aba. Tayo lang talaga ang unfaithful. Okay. Oo, Si tayo Yahawa yan. ay alahayang. Actually, ngayon ko lang nalalaman yung faithful ang Aba. Paano naging faithful? Hindi naman siya hindi naman siya, hindi naman siya mga ngalunya, Hindi, di ba? pinaninindigan Yung niya pala, nga yung hindi, yung Pinanindigan niya pala sa nga yung mga sinasabi tipan. niya. Sabi ko, paano Hmm. magiging faithful ang alay? Hindi, wala naman siya pangangalunyaan. Siya ang Pero pinakamata. Yung pala, yung sa tipan na ginawa ng ating mga ninuno, ngayon ko lang na-realize, na yung covenant, kasi wala na ako alam sa covenant at tipan, hindi naman tinuturo sa ano yun, di ba? Sa religion. Ngayon lang naman, ni-revive ang covenant. oh, Kaya ngayon ko lang naintindihan yung faithfulness si ng alaya. Solomon, si Solomon talaga nakipagtipan yon. Tinayuan niya pa nga ng ano eh. Tinayuan niya pa nga ng templo ang ating lahayag eh. Oo. Kaya lang bandang Pero huli, nangalunya sa asawa. nangano niya siya eh. Oo. Yung, sige na. Ay, Hindi niya sinunod yung ano na yung uh, Abraham na huwag uh, kang magkikipag ano, sa iba, ayun, so sa po. ibang lahi. Na ano siya, Okay, na verse 2. sumobra. Oh, Sumobra siya. sa politics kasi din yan eh. 'Di ba pag nasa politics ka, Oo, kasi go nga with the flow ano, minsan eh. isinusuhol ang mga Anak anak-anak nila. kasi no, oo, sinusuhol. Salita. Siya naman, siyempre, kasi lalaki rin ako, kaya, Gentleman ano, siguro siya masyado. Hindi niya matanggihan yung babae. Bibigay hindi, na hindi dahil siya nung hindi ano eh. hindi niya siguro matanggihan Oo. yung kagandahan nung nasa harapan niya. Kasi Oo. nga, Saka kasi nga, pakikisama, sobrang pakikisama sa ibang kaharian. hindi po, siguro dahil nga Oo. nailatag na sa kanya. 'Di ba? Na Oo. nailatag na sa kanya na magiging hari din siya. Ang ano, parang Oo. naging spoiled brat siya. Hindi, at saka ano, hindi talaga, Hmm. actually, hindi siya nilipol, hindi tinanggal ang kaharian sa kanya. Dahil kay David. Pero kung Hmm. dahil sa kanyang ama, pero kung wala si David, matagal na tinanggal ang kingdom sa kanya. Pero naman sa mga anak niya, wala namang naging hari. Na ano na, di ba? Kasi sinabi naman sa Kay kanya eh. David nagbula ang ano eh, ang Messiah eh. Hmm. Wala sa ano ni ano, ni direct kay David, hindi, wala sa linya ni ano, ni Solomon. Wala. Kay David. Diretso kay David. Di ba si Mm. Solomon may halo na yun? Hmm. Oo, may Tsaka, Canaanite ang ano niya, tsaka ano, ang mga Anhitite. hindi nagtagal din yung mga ano niya. Okay. Sige. Verse 22 tayo ha, para ano. Oh. Magtanong kayo tungkol sa mga nakaraang araw. Matagal. Apo. Ah, may sinasabi ka, bro? Kaya tuloy Okay mo na na sis. Mag, siya. Okay na po, okay na sis. okay, sige. Magtanong kayo tungkol sa mga nakaraang araw. Matagal bago pa ang inyong panahon. Mula sa araw na nilikha ng alahayam ang sangkatauhan sa lupa, magtanong kayo mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. May nangyari na ba o narinig na katulad nito? Oo, wala pa, no? So, ibig sabihin, bagong ano to, wala pang nangyaring si Yahweh ay ano no, hinayaan ng alahayam na makurap ang mundo, maghari ang mga fallen no. May iba may iba bang bayan na nakarinig ng tinig ni Yahweh na nagsasalita mula sa apoy tulad ng inyong nararanasan? Wala, kahit sa first couple, di ba, ang dami ng sibilisasyon na nalubog noon, pero walang nakarinig ng boses ng alahayam, kundi sa Israelita lang. Maaari bang kumuha ng isang bansa mula sa ibang bansa ang isang idolo sa pamamagitan ng mga tanda at kababalaghan, sa pamamagitan ng digmaan o ng mga dakila at kahangahangang gawa, tulad ng ginawa ni Yahawa nang ilabas niya kayo mula sa Egypt? Wala. Ginawa niya ang lahat ng mga kahangahangang bagay na iyon upang malaman ninyo na si Yahawa lamang ang alahayam. Wala nang iba maliban sa kanya. Yada, mula sa langit, pinarinig niya sa inyo ang kanyang tinig upang disiplinahin kayo.
Sa lupa, ipinakita niya sa inyo ang kanyang dakilang apoy, kung saan narinig ninyo ang kanyang mga salita. Dahil mahal niya ang ating mga ninuno at pinili niya ang kanilang mga inapo, inilabas niya kayo mula sa Egypt sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang presensya at dakilang kapangyarihan. Pinalayas niya ang mga bansang mas malaki at mas malakas kaysa sa inyo at ibinalik ang inyong lupain mula sa kanilang bilang inyong mana. Tulad ng nakikita ninyo ngayon. Yun. Kilalanin at isapuso ninyo sa araw na ito na si Yahweh ay ang alahayam sa langit at sa lupa. Wala nang iba. Sundin ninyo ang kanyang mga batas at utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon upang maging maayos ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga anak. Nawa ay kayo ay mabuhay ng matagal sa lupain na ibinibigay ni Yahweh, ang ating alahayam, sa inyo at sa inyong mga susunod na henerasyon. Yun yung pagpapala naman ang sinabi niya. Mga lungsod ng kanlungan. Pagkatapos, itinalaga ni Moses ang 3 lungsod sa silangan ng Ilog Jordan bilang mga lungsod ng kanlungan. Ang sinumang hindi sinasadyang nakapatay ng tao ay maaaring tumakas sa isa sa mga lungsod na ito at mailigtas ang kanyang buhay. Ito ang mga lungsod ng kanlungan: Bezer sa talampas ng ilang para sa Reubenites, Ramot sa gilid para sa Gadite, at Golan sa Bashan para sa mga Manasite. So 3 pa lang kasi hindi pa sila nakakatawid. So 3 pa lang yung kanlungan. Panimula sa batas, o ito yung umpisa ng batas. Ito ang mga batas at mga alituntunin na ibinigay ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moses matapos silang lumabas sa Egypt. Ito ay, dapat ito pala umpisa ng Kabanata 5, no? Ito ay ibinigay habang sila ay nagkakampo sa lambak malapit sa Beth Peor sa silangan ng Ilog Jordan. Ito ay ang lupain ni Sihon, Amoritang hari ng Heshbon na kanilang tinalo. Kanilang sinakop ang kanyang lupain at ang lupain ni Og, hari ng Bashan, ang 2 hari ng mga Amorites sa silangan ng Ilog Jordan. Ang lupain na ito ay mula sa Aroer sa gilid ng bangin ng Arnon hanggang sa Mount Sirion. Iyon ay Hermon. At kasama ang buong Araba sa silangan ng Ilog Jordan hanggang sa Pulang Dagat sa ibaba ng mga dalisdis ng Pisgah. O patay na dagat pala to, Dead Sea. Yada. Okay, Ito ang mga Yada. salita ng alahayam. Yada. Halalwaya alahayam. Yada. Halimbawa, Okay, alaya. mga kapatid, dito na natin pansamantalang tatapusin kasi overtime na tayo. So, meron po ba tayong musika or may mga karagdagan kayong reaction? Or namangha kayo? O, Magmumusika pa ba na, tayo? Overtime na tayo, kapatid? kayo, sige sis. Okay. Mga kapatid, Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. salamat sa Sama sa amin sa pagtalakay ng aklat ng Deuteronomy. Salamat. Yada. Okay, Yada. Shalawam. Waya alahayam. Yada. Yada.